Welcome to our stock review and analysis video. Ang bibigyan natin ng focus ay ang First Gen Corporation na mayroong ticker symbol dito sa ating bansa na FGEN. Ang paglalagak ng pera sa stock market ay ito ay nagre-require ng masusing pag-aaral sa fundamentals ng kumpanya. Ang First Gen Corporation ay isang prominente pagdating sa player ng energy sector. Pero, worth it nga bang paglagakan ng pera itong company ito? Let's find out. Kung ready ka na, stay ka lang. I'll show you how. Bago tayo magsimula, congratulations muna sa nanalo ng aking portfolio tracker. Message mo lamang ako sa aking email and definitely ibibigay ko ito sa iyo. And again, congratulations. Now, First Gen is a leading Philippine-based company na nag-i-engage sa power generation and energy-related businesses through the following operation companies. So, nandito yung First Gas Power Corporation or FGPC, FGP Corporation, First Net Gas Corporation, Prime Meridian Power Gen Corporation, FG Bukidnon Power Corporation, Energy Development Corporation, and also First Gen Hydropower Corporation. So ito yung mga pinagkukunan ng revenue nitong kumpanya. Ang ginagawa nitong FGen ay meron silang power plants which utilize natural gas, geothermal, wind, hydro, and solar power. Now, yung nakukuha nilang electricity dito ay binebenta sa Meralco, NPC, Electric Cooperative, and also sa NGCP. Majority ng kanilang revenue ay nagagaling sa First Gas Corporation, 36.6%, and susundan ng Energy Development Corporation na nasa 32%. So itong dalawa pa lamang ito ay nagkukonsume na ng 78% ng kanilang revenue. Now in terms of energy sector, ang FGen ay isa sa mga pinaka-prominente pagdating dito. Meron siyang market cap ngayon na nasa 69.63 billion pesos. Samantalang ang kanilang nakukuhang revenue ay nasa 151.96 billion pesos and net income na nasa 17 billion pesos. Sa loob ng isang taon, ang kanyang share price ay bagsak ng 0.21%. Ang kagandahan dito ngayon sa FGen, yung kanyang payback time ay nasa 2.4 years lamang. So mababa, no? Compare mo ito sa mga karatig stocks ng company. Yung management analysis natin dito sa company over the past 5 to 10 years, so dito sinasabi sa atin na pinapalaghan din ng company ito yung kanilang mga shareholders. At hindi lang yun, ang FGen in terms of PE ratio, sinasabi sa atin na undervalued category ito ngayon, no? Because ang kanyang conservative PE ratio over the past 10 years ay nasa 6.6 times, samantala ang kanyang PE ratio ngayon ay nasa 4 times lamang. Diyan, clearly pinapakita na nasa undervalue itong FGen in terms of PE ratio history. Well, syempre hindi lang tayo magfo-focus dito sa PE ratio. Kailangan din natin magkaroon tayo ng another inputs, no, pagdating sa intrinsic value. Now, in terms of average intrinsic value dito, nasa 25.5 yung kanyang intrinsic value. In terms of payback time price, ang fair value dito ay nasa 25 pesos per share. Truly enough, sinasabi sa atin na undervalued talaga itong kumpanya. Very appealing kasi ngayon dito sa FGen yung kanilang free cash flow. Nasa 25 billion pesos yung kanilang free cash flow. Nasa excellent category ito. Now, kung i-compare natin ito sa kanyang price to free cash flow, nasa 2.7 times lamang ito. Dito also sinasabi sa atin na undervalued din itong FGen in terms of free cash flow. Revenue, hindi nga lang kataasan, no, yung pag-improve na kanilang revenue. And over the past 3 years, yung kanyang compound annual growth rate ay nasa 14%. So mataas na rin ito, no? Ang forecast ko nga sa kanilang revenue pagdating ng 2024
ay nasa 160 billion pesos. And ang forecast ko sa kanilang income sa 2024 ay nasa 15.7 billion pesos. Now, sa tanong naman na maganda ba ang financials ngayon ng FGen, so now pinapakita dito sa atin na maganda yung kanyang financial health. Now, kagandahan rin dito sa company, over the years, bumababa yung kanyang debt to equity ratio. So dito yung trajectory. Ang trajectory na kanilang debt to equity ratio ay pababa. It is a good thing na bumababa over the years yung kanilang utang. Now, in terms of dividend ng FGen, ang kanyang dividend yield ngayon ay nasa 4.1% and ang industry's average ay nasa 3.4%. At meron siyang payout ratio na nasa 8%. And based sa nakita natin na income and also ng kanilang free cash flow, para sa akin ay kayang-kaya naman nilang punan ito ngayon, no? Na kanilang binibigay na dividendo. So, however, yung growth na kanyang stock price over the past 17 years from 2006 to 2023, ang kanyang total returns lamang ay nasa 36%. In comparison sa kanyang sa SPY, nasa 300% ito. So, in conclusion, kung naghahanap ka ngayon ng stocks na paglalagakan mo pagdating sa energy sector, I think pwede mo i-consider itong FGen because sa ganda na kanyang free cash flow ngayon and also sa ganda ng kanyang financial health, I think continuous na mag-expand itong company. And also guys, no, hindi lang din natin nasama dito yung kanilang expansion line. So continuous pa rin sila nagbi-build ng planta para mapalago pa yung kanilang revenue stream. And isa ito sa mga kadahilanan kung bakit gumaganda at bumababa also yung kanilang debt to equity over time. Because na utilize nila ng maayos yung kanilang planta and operations. And also, dahil sa pag-utilize nila ng maayos, gumaganda naman yung kanilang return on invested capital. And ito na may maganda para sa mga investor ng kumpanya. And also, because sa kanyang strong earnings and strong free cash flow, I think in the next coming years, ay continuous pa rin niyang kayang magbigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. However, over the past 17 years, based sa nakita nating performance ng company, ay hindi gaanong kabilisan yung pagtaas ng kanyang share price. And also, isa sa pinaka-highlight dito ngayon sa FGen, ito ay very, very undervalued. Kaya kung bibili ka ngayon dito, talaga makakakuha ka ng discount sa company. This is Pessi Warrior na nagpapaalalang, invest wisely, and see you on the other side.